Okay mga kabihero, bukas po ay araw ng Sabado at siyempre Labada Day at hindi pa rin po natin nagagawa itong ating washing machine. So titestingin po natin kung ito po bang ating nakuhang timer switch ay tama po doon sa iniisip natin na pamalit dito sa ating washing machine na ginagamit. Ayan. Testingin po muna natin sa ating continuity. Dapat po kasi gumagana yung kanyang linya. So, pag bumili po kayo nito, kung tatluhang wire, ito po yung forward at saka reverse. Ayan, dalawang magkatabi. At ito naman po yung supply ng common, mga kabihero. So, titestingin po natin ngayon ito kung gumagana bago po natin baklasin itong sira na nandito. Yan. Okay. Lagay po natin itong isa sa common. At iso-switch po natin to. Matigas. Kuha tayo ng plies. Yan. Switch muna natin. So, ayan, tumutunog na siya. Oops. So, ayan, may continuity po siya. Ayun, nag-cut off. Dito naman sa kabila, tignan natin. Ayun, so, good siya, good. Pwede na po natin tanggalin ito para mapalitan itong ating bago mga kabihero. Umpisahan na po natin. Paano po ba natin ito umpisahan? Una po, tanggalin natin yung kanilang dial para lumusot po yung ilalim. Matigas. Sa tagal lang hindi ginagamit, matigas na siya. Hindi po kasi natin matatanggal. Ayan, tanggal na. Matigas tanggalin. Unahin na natin itong kabila. Matigas yung tanggalin. Yan. Tumanda na sa serbisyo. Kaya matigas ng tanggalin. Yung ating drain, putol na rin ang kable. Tali na lang ang inilagay natin. Putulin na rin lang natin. Hindi kasi makakalusot yung case. Ayan. So, ayun. Ito yung matigas. Ito yung ating papalitan. Ay, napakatigas. Ayan. Ang tigas bago natanggal. Ayun. Napakatigas. So, ang problema po natin ngayon, ito palang ating washing machine, ang ating timer switch ay ibang modelo. 6 wires po ito, isa. At itong ating ipapalit ay 3 wires lang. So, kailangan pa po nating i-determine ito, supply. So, may isa pa siya rito para sa washer selector. Ayun. So, kinakailangan ho makondim yung iba. Obligado po natin i-condim yung iba, mga kabihero. At yung switch lang na patungo doon sa dito yung ating gagamitin, mga kabihero. So, i-condim ho natin lahat. Kaliban dito sa tatlo. Okay, para hindi po tayo ganong mahirapan mga kabihero,
wag na ho nating sundan yung wire hanggang doon sa ilalim. Dito na po tayo magpuputol sa medyo malapit para wala na hong maraming babaklasin. Ito na lang mismo. Dahil kung hahabaan pa natin papunta ron sa may motor, napakarami pong babaklasin. Hahanapin pa natin yung ano doon sa loob, mga kabihero. Yan, putulin na po natin. Sa pagpuputol, huwag po natin pantay-pantayin para kung sakali man biglang nahubad yung pagkabalot ng mga insulation o mga electrical tape, ay hindi pa rin po sila magkakatapat-tapat at malayo na magkaroon ng ground, mga kabihero. Ayan, naputol na po natin. Ito, i-condemn na po natin lahat ito. Alisan natin ang supply. Hindi ko kasi binuksan bago ako umorder ng switch. Ayan. Kinundim na po natin yan. Tapos, magbabala tayo dito ng bahagi na pagdudugtungin. Ayun. So yan, naputol na po natin yung ating idudugtong. Ang ating pong isusunod, ito pong pinakang pang-insulation. Yan, instead na electrical tape, ay ito po yung ating gagamitin, yung shrinkable tube. Mas maganda po kasi ito. Okay. Dugtong na po natin. Pasok muna natin ito, sinkable hose. Pagkatapos, idugtong po natin dito sa kapwa niya dilaw. Pwede naman pong hindi na ihinang, basta siguraduhin lang po na maayos yung pagkakadugtong, mga kabihero, at hindi basta-basta mapuputol. Kaya pag napagdugtong na pong ganon, itapat po ito dito, yung pinasok nating shrinkable hose o shrinkable tube, at atin pong susunugin ng lighter para mag-shrink po siya at humapit dito sa ating pinagdugtong, mga kabihero. Yan, kung mapapansin nyo, lumiit siya. Ayun. So, hindi na po siya basta-basta mahuhugot pag lumamig po siya. Sunod natin yung isa. Pasok ulit natin to. Yan. At pagdugtungin ulit ng mahigpit. So, ganyan lang po yung gagawin natin sa pagdudugtong, mga kabihero. Yan. Tapos ilagay ulit natin yung kanyang shrinkable tube. Yan. So, ganyan din po ang gagawin natin dito sa isang linyang natitira. So, yung lahat po na pinagdugtong natin ay lalagyan natin ito. So, ayan. Tapos na po natin pagdugtungin. Ito pong ating kinundem. Para malinis tingnan, aayusin lang po natin yung posisyon dito dahil wala naman na po siyang kontak at paggagamitan. Huwag na rin natin tanggalin para wala po siyang butas. Lagyan po natin ng lock para hindi po siya makakalat.
Ayan. Ayun. So, binuksan na rin lang natin. Linisin na rin po natin yung kanyang maruruming parte gamit itong ating paintbrush na hindi ginagamit sa pagpipintura bago po natin tuluyang isa uli. Yan. Ang daming itlog ng butike. Pinamahayan ng butike. Ipis. Butiki at ipis. Yan. So, bago po natin i-fix ng tuluyan, kailangan po muna nating testingin para hindi ho tayo ulit-ulit na nagbabaklas mga kabiyahero. So, balik muna natin yung kanyang unang tornilyo dito, yung kanyang metal screw. At titestingin po muna natin bago natin na isara ng tuluyan mga kabiyahero. Ayun. So, testing muna. Kung umubra ba? Kung umubra ba yung ating pakikialam. Yeah. So, ito yung kanyang dial. Parang iba. Yan. Testingin natin. Yan, mamaya na natin i-fix. Gusto lang nating makita kung nagkaroon ba ng atras abante, mga kabiyahero. Okay, testing. Kung magagamit na ng maayos bukas. Sana wala. Ayun. Babalik ba? Baba. Ayun, bumabalik na po siya. Tagumpay. Salamat po sa inyong panonood. Nakatipid na naman tayo. Salamat.